Hi, ako si Manny at ito ang aking workshop. Hi, ako si Manny at ito ang aking workshop. Ang video ito ay supplementary or follow-up video dun sa kinonvert natin na fluorescent lamp at ginawa nating LED fixture. Okay? So, dun kasi sa unang wiring diagram na pinakita ko sa inyo, nakita ko na magkakaroon ng problema kapag yun ang ginawa ninyo. Okay? So, maaaring magkaroon ng pagkakamali at maaaring may pumutok. Okay? So, dun sa i-explain kong follow-up na video ito, i-explain ko sa inyo yung mas magandang wiring diagram na kahit magkabaliktad yung paglalagay natin ng ilaw, let's say, baliktad natin ganon, okay? So, wala tayong magiging problema. Okay? So, ito yung i-discuss ko sa inyo na wiring diagram. Okay, so ito yung una nating diniscuss na ito yung normal na circuit layout ng traditional na fluorescent lamp. Okay, so na-discuss na natin yan sa una. And then, ito yung ginawa kong connection nung ginagamit kong LED na conversion ngayon. So, yung terminal nung dalawa, which is the line and neutral, dinirekta ko sa plug. Okay? So, bakit ko sinabing bad yung connection na yan? Take note, yung kabilang dulo niyan is actually connected sa isa't isa. So, anong mangyayari kapag nagkabaliktad, or let's say, ang ilaw mo, kung halimbawang ito yung ilaw mo, nabaliktad mong ganon. Okay? So, halimbawa, ito yung ilaw natin, yung LED natin. So, ito yung single-ended, ito yung input niya. Okay? So, dito siya nakasaksak. Kung ito yung susundin natin, so baliktarin natin para mas malinaw. So, ganyan yung susundin natin. Ito yung terminal niya. So, itong dalawang to ang kailangan masupplyan ng kuryente. What if kung mabaliktad ko siya? And take note, magkadikit to. So, ibig sabihin, yung live na dalawang linya, pag binaliktad mo or nabaliktad ang pagkakalagay niyan, patay. So, pwedeng pumutok or magkakaroon yan ng short dahil yung terminal na to ay magkadikit. At pag didikitin mo, itong mismong dalawang terminal na yan. So, ibig sabihin, one way lang yan. Kailangan, ganyan lang yan. Which is, yun din yung naging problema namin dun sa building dahil ganito yung ginawa nilang layout. Okay? So, pag nabaliktad, tapos, magkakaroon ng short. Ngayon, paano gagawin natin? Okay, so, ang gagawin natin is itong good connection na to. Okay? So, ito yung bad, ito yung good. So, yung isang terminal tumawid dito, yung isang terminal dun sa kabila, and kung let's say, ito yung neutral at line, okay? So, yung isa pumasok sa line, yung isa pumunta rito sa kabila. And take note, kung ito yung supply, ito yung susuplayan ng kuryente, at dito yung terminal na magkadikit, so tatawid lang yung kuryente dyan, papunta rito sa neutral. Okay? So, ang mangyayari dyan, kahit mabaliktad mo yung ilaw, or mabaliktad mo yung pagkakalagay, hindi siya mag-short. Bakit? Kasi, kung let's say dito napunta yung short or nabaliktad mo at ang kailangan mong supplyan ay narito, line at neutral, okay? So, pagpasok dito, kung nabaliktad mo, so mapupunta rito yung magka-connect or shorted. So, tatawid lang dyan, papunta dun sa line, at ito papunta sa neutral. Okay? So, mas maganda yung wiring circuit na yan. So, mas safe siya. Kahit baliktarin mo yung ilaw mo. Okay? Ganyan. So, hindi magkakaroon ng short.
Unlike nung una nating circuit, which is this one, yan, malaking problema kapag ka from here, nilipat mo ng ganon, which is this one shorted, yan, pag shortin mo yung terminal na yan. Okay? So, sana po ay naintindihan nyo yung maikling paliwanag ko. Maraming salamat at magandang gabi.